Sa pagpapalaman po sa ating lahat, ang po ay natin tuyo para po sa ating kasimulan. So para po sa ating kasimulan, tinatawagan po natin sa lahat si Brother A.J. Paon para sa ating opening prayers. Amen. Tayo po'y dumako sa dalangin. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon upang ihanda ang ating mga puso, damdamin, isipan sa pagpupuri at pagsasalamat. Maraming Diyos na banal sa pangalan po ng inyong na anak si Jesus. Minsan pa kami po ay lumalapit sa inyong harapan upang muli ay magpalinis, humingi ng tawad sa mga kasalanan, malaki man o maliit, sinasadya ka ng hindi patawarin po kami. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan o sa aking madlang upang hindi ka namin maranasan sa lugar na ito, hindi ka namin maramdaman Panginoon, hindi ka namin experience. Lord, patawarin mo kami. Lord, sa nakaraan sa akin ko, napagod, napuyat, nabuhaw sa iyo. Ngayong araw na ito, Panginoon, ay araw ko muli ng pag-recharge sa pamamagitan ng pagpupuri sa iyo. Pagsamba, muli maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon na magpupuno sa amin upang muli sa darating na isang linggo kami po ay patuloy na trabaho, mapasok sa eskwela, na may lakas at may pagkakataon patuloy na magbigay ng kapakanan sa iyo. Panginoon, hinanda mo po ang aming pusong isipan. Naniniwala kami, may gagawin ka sa araw nito sa aming buhay. Panginoon, dalangin po namin na patuloy bubuksan ang aming puso upang makita namin, maramdaman namin ang kabutihan na ginawa mo sa loob ng sarili mo, Panginoon. Panginoon, kapag nakita namin your goodness, your faithfulness in our lives, past with Lord God, dadaloy, makapaw, ang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Kami po ay papalakpak, kami po ay nakawin, kami ay sasayaw, sapagkat nakikita namin ang kabutihan, naranasan namin ang kabutihan mo sa aming buhay. At patuloy namin naranasan doon, ngayon, at sa madarating na araw. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin pagkakatiwala. Araw nito, purihin ka, sambahin, sapagkat nararapat ka, Panginoon. Thank you, Lord. Please we ask in Jesus' name. Amen. Amen! Sa mga minsan pa sa mga parang sa kanya, minsan pa tayo pinigod sa kanila ito. Amen? Tayo ay sama-sama pupuri ang aming mga pupuri sa pag-aaral ng kanyang salita. So harapin po muna natin ating mga magagandang mga katabi. Ayan, batin po natin sila ng good morning. And then they're here. Nakapagpapalala sa ating Panginoon. Sige ka, nabibigyan mo sila. Kakayanin mo. Ako kayo here.
nag-aaral sa ating Panginoon. Kailangan yung the best. Ano po? Na pag-aral natin, pagsaya, kung kaya natin sumaya, kung kaya pa natin tumalon, huwag po kayo nahihiyain po. This is the time na tayo, natin tayo sa malayo mo na. Diba? Malayo kami kaya. Kaya, hindi tayo mahihiya. Pagpuli sa ating Panginoon. Tayo po kayo, church! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord!
ko, Lord, hindi kami karapat-dapat. But you still love us, Panginoon. Kaya nagbiwakas ito, Lord God. Tinatastahan ng aming puso, ang aming buhay sa iyo. Purihin ka. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Isa pa, alam ko, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life I've been grateful. All my life I've been so good. Every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God.
Diyos na usap sa bawat isa. Salamat po at ipagpulot at tuloy na makita ang kapulihan. In Jesus' name, Amen and Amen. Nung nakaraan po, ang ating po topic sa pagtutulong ng Corona ay our identity in Christ. Ibig sabihin, yung mga pinag-aralan natin yung nakaraan, dito ay naka-identify tayo. Okay? So, ngayon po naman, alam mo po ba na tayo ay bukod doon sa ating napag-aralan noong nakaraan, tayo po ay kaibigan ng Diyos. Naniniwala po kayo that we are identified as a friend of God. Ngayon po sa ating pag-aaralan ay may title na Friend of God. At ito ay matatagpuan sa John chapter 15, verse 14 and 15. At sabi po dito, "You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I have heard from my Father, I have made known to you." Tayo ay kaibigan ng Diyos, pero huwag po natin kalilimutan yung sinabi sa 14. You are my friend if you do whatever I command you. So, ibig sabihin, meron siyang pasumali. At dito, isang karagalan ng isang tao. Imagine niyo po, ang daming nangangarap na sana magkaroon siya ng o maging kaibigan ng Diyos. Di ba? Sana makausap ko ang Diyos. Sana makasama ko ang Diyos. Pero dito po, ang Panginoon, ang Diyos mismo ang nag-declare. Na sabi niya, kaibigan ko kayo kung gagawin ninyo yung mga bagay na ipagagawa ko sa inyo. At dito, ang sabi niya, hindi ko na kayo itatrato na servant. Instead, itatrato ko kayo na kaibigan. Sapagkat yung servant, hindi niya alam kung ano yung business ng kanyang amo. Pero ako, sabi niya, pero kung ano yung narinig ko sa aking ama, sasabihin ko sa inyo. Di ba wonderful? Marami nangangarap sa buong mundo na sana makausap niya ang Diyos, sana makakapit sa Diyos, o kung ano pa man. Pero dito po, Diyos ang nag-declare. Nakaibigan natin siya. Dito po, mga kapatid, lagi natin tatandaan na yung mga bagay ng pagkakaibigan natin sa Diyos ay lagi siyang may pasumali. Ibig sabihin, kapag hindi natin ginagawa yung mga bagay na nagtutungkol o yung mga bagay na dapat natin o dapat natin pagawa sa atin, then meron pong problema. At yun po ang ginagawa natin kung bakit tayo ay may mga pag-aaral. Kasi hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Diyos kapag wala po tayong nalalaman. Pag hindi tayo nakahanda. Kaya lahat ng troops ng isang gobyerno ay ininalagay nila sa training. Kasi yung kanilang primary na trabaho ay i-defend yung bansa. Kaya dito po, bilang kaibigan ng Diyos, dapat kilalanan ng Diyos. Sapagkat kapag hindi po natin kilala ang Diyos, paano natin siya maipaglalaman? Paano natin siya mai-experience?
pangangailangan natin? Ang Diyos. Kasi kapag tayo ay nagdepende sa dalawang tao na si Hapa-Hapa at si Turo-Turo, walang problema. Hindi ka manipaniwala. Kaya dati tayo nadala sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito ay authenticated. Ito yung tamang salita ng Diyos kung hindi tayo nagdaw. Kaya mga kapatid, dapat po lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. At dito, sa pamamagitan nito, no, na kung saan maliwanag o ibig sabihin, clear yung ipinapakita ng Diyos. Yung dapat natin gawin at yung mga dapat na proseso na dapat natin gawin. Upang sa ganon, magawa natin yung kanyang mga bagay na ipinagagawa. Kasi kapag hindi natin nagawa yung mga bagay na ito, no, ay ibig sabihin, hindi tayo pwede pagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Kapag ako hindi natin nagawa yung mga bagay na ito, tayo po'y makurap. At pag tayo po ay nakurap, hindi po ibig sabihin, yung ating po sinasabi is nonsense. Walang kabuluhan. Ayaw po ng Diyos ng ganong bagay. Number 1, perfectly trained. Ibig sabihin, kaya sabi ng Panginoon, gawin mo yung pinagagawa ko kasi ang gusto niya maging perfectly trained tayo. Iba yung train at saka yung perfectly trained. Di ba? Kasi pwede naman nag-training ka, pero training lang. Kasi bakit yung iba kumukuha mo ng gusto na degree? Di ba? Bakit sila nagsiseminar pa? Bakit marami pa silang ginagawa? Kasi gusto nila maging expert. Di ba? Sa mga engineering, sa mga doktor, marami pa silang kinukuha. Kasi hindi sila humihinto doon sa na-achieve nila. Gusto nilang maging konsultant, gusto nilang maging expert doon sa field ng kanilang profession. Ngayon, ang plano ng Diyos sa atin ay hindi lamang maging matrain. Gusto ng Diyos sa atin is perfectly trained. Ibig sabihin, tayo ay, kasi kaya na gusto tayo maging perfectly trained, kasi meron tayong mga tagasunod. May mga susunod sa atin. Ngayon, pag hindi tayo maging perfectly trained, anong ituturo natin sa kanila? Anong ipakakain natin sa salita ng Diyos sa kanila? Araw-araw. So, yun ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na kung saan maging maalagaan natin o magawa natin kung ipinagagawa ng Diyos sa tamang pamamaraan at tamang pag-iingat. Kasi pag hindi natin siya naingatan, problema. Kaya napakaraming naglabas sa mga sekta at relihiyon eh. Kasi yung iba, basta nakakaalam na kung tayo ng relihiyon ganito. No? So hindi po ganon. Ang sabi po nito sa Luke chapter 6 verse 14, a disciple is not about his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Ang gusto pala ng Panginoon, to be like Him. Ibig sabihin, magkakatiwalaan, magiging organized, maayos ang tagapagsunod. Kasi pag hindi po tayo naging maayos ang tagasunod ni Kristo, yung magiging tagasunod sa atin, hindi rin sa magiging maayos. At wala rin po tayong ituturo sa ating mga disciple. Malaking problema sapagkat ang ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos ay buhay. Ang gusto ng Panginoon, yung buhay na ipinagkatiwala sa atin
ay maging maayos. Ay, ibig sabihin, yung moral ascendancy niya. Hindi yung basta sumunod ka sa sinasabi ko o sa ginagawa ko. Problema yun. Kasi ang Panginoon, kung ano yung sinasabi niya, hindi yung ginagawa niya. Hindi na sinabi na, gawin mo yung pinagagawa mo, huwag mo tingnan yung buhay mo. Hindi gano'n. Kasi, kung ano yung buhay mo, yung nagagawin mo. Tama? Yun ang gusto ng Diyos. Na, kung ano yung inaaral mo na salita, ito yung naipamumuhay mo at ito rin yung ininuturo mo. Sapagkat isa man dito ay hindi nagkulang, ibig sabihin, yung ginagawa mo, iba yung sinasabi mo. Hindi gano'n. Problema yun. Ibig sabihin, nakura yung salita ng Panginoon. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay maging perfectly trained upang sa gano'n, maalagaan natin yung ipinagkatiwala ng salita sa atin, makarating sa mga taong ito at magbago ng kanilang buhay. And at the same time, ito rin yung kanilang gawin. Upang sa gano'n, maging maayos yung buhay ng tao. Pangalawa, assignment rin by active obedience to Jesus' command. In Haggai, assignment rin entrusted with important information. Okay. In Haggai chapter 2, verse 23, in that day, says the Lord of hosts, I will take Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, says the Lord, and will make you like a silent ring, for I have chosen you, says the Lord of hosts. Alam mo po ba yung silent ring? Ito yung ginagamit ng mga ari noong unang panahon. Na lahat ng na-stamp ng singsing ng ari, ibig sabihin official. Now, ano naman ang ibig sabihin dito? Assignment ring. For I have chosen you, says the Lord of hosts. Now, ganito po yan mga kapatid. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, assignment ring is a covenant ng Diyos sa lahat ng tao na tumanggap sa Panginoon bilang authority. Di ba? Halimbawa, sa isang yung sa magpapagawa sa attorney, yung magpapagawa ka. Di ba mayroon siyang sin? Pero, hindi attorney ang gumawa. Secretary. O isang tao na pinagkakatiwalaan niya. Pero, bakit siya ay ino-honor ng kahit na anong sakay ng gobyerno? Dahil sa seal. Yung seal na yun ay nandoon yung authority ng attorney. Kaya pag ito ay nakita ng lahat ng klase ng sakay ng gobyerno, i-honor. Bakit? Kasi nandoon yung seal ng attorney. Now, ganito po. God was talking to Zerubbabel that He would send him as a silent ring. He said, I will send you a silent ring as sign of God's sovereign presence and authority. Ibig sabihin, ibinibigay ka kay Zerubbabel as a sign of sovereignty. Ibig sabihin, you are sovereign. Among sa pinagkakatiwalaan ng hari, ikaw ang most trusted. Bakit? Kasi sa pinagkatiwala yung singsing na sin. Diba? Isa doon sa identity natin na pag-aralan, we are
are sealed by the Holy Spirit. Di ba? So, dito naman ay pinagkatiwala. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kung ito ay silent ring o yung seal, instead, ang sinasabi ng Panginoon, ikaw yung aking sinsing. Nag-gets mo? Diba, ang sabi noon, yung silent ring, ibinibigay doon sa isang tao na pinagkakatiwalaan para itatak doon sa government documents o kung saan man. Pero, in modern days, parang sinasabi nito, ikaw yung aking sinsing. Ibig sabihin, ikaw ay madalas kasama ng Diyos. Kasi pag sinsing, di ba? Nasa mga kamay niya. Sinsing, di ba nasa kamay niya? Ibig sabihin, ikaw yung nagbibigay ng mga bagay na order galing sa Diyos. Imagine, sabi ko nga, hindi ko maisip, Lord, na sa kabila ng pagiging lumulo ko, ay ako'y pinili mo. Nung ako'y pinili mo, okay na ako kasi ligtas na ako. Pero, sabi ko, pinagkatiwalaan mo ba na iyong sinsing? Binigyan mo pa ako ng authority na magsalita, i-lead yung tao, i-train sila. Sabi ko, nung ako'y pinili mo, wala ako eh. Ibig sabihin, I am only a piece of dust. Pero, nung umayag tayo na ilagay ang ating mga buhay sa kamay ng Diyos, hinulungan niya tayo. At ginawa niya tayong pinakamaganda among His creation. At pagkatapos nito, pinagkatiwalaan pa tayo at ibinigay yung kanyang sinsing niya sa lahat sa atin upang maging authority, mag-lead, mag-organize, magturo into perfection. Maaaring hindi tayo perfect yun. Pero ang Panginoon, ang pangarap niya, ikaw at ako will be perfect in the sight of God. Alam na nakakagawa tayo ng pagkakamali araw-araw sa mga natin. Alam na nakakagawa tayo ng kasalanan, sinasadya man o hindi. Alam na yan. Na isang araw, magkakasala ka, na isang alam na yan. Bakit? Kasi nandito pa tayo sa mundo ito. At tayo ay nandito pa sa isang kurap na flesh. Pero hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ka ngayon. Ang tinitingnan ng Diyos is yung proseso mo. Proseso. Kasi di ba, pag ikaw ay hindi na nagpa-process sa Panginoon, walang mangyayari sa iyo, ganyan ka na. Kasi hindi ka nag-proseso eh. Pero, yung isang tao na nag-proseso, o ibig sabihin, hinalap mo yung buhay mo sa Diyos na ikaw ay dumaan sa proseso one day. Kasi ang sabi ng Panginoon, yun ang plano niya na ang lahat ng kanyang mga tumanggap sa Kanya o nagtiwala sa Kanya ay maging perfect one day. Ibig sabihin, yung tamang panahon, according to sa timetable ng Diyos, you will be perfect. Amen po. Pero, kung hindi ka o ayaw mong dumaan sa proseso, yun ang mangyayari. Di ba ngayon, sa YouTube, marami kang makikita paano ba ginagawa yung cornmeal, paano ba ginagawa yung mga method na ito, sa ganito, paano ba ginagawa yung mga bakal na ganito, tapos mabubuhay
lahat sila dumaan sa proseso. Yung baka, inalagay siya sa malaking yung high pressure, no, para siya palambutin, at pagkatapos, ilalabas siya, lalagyan siya ng mga kung ano-ano, hanggang sa dudumaan siya doon sa pinakatubo na may enough amount na pag nagbukas siya, papasok sa lata, pagkatapos nalagyan ng cover, isisil, pagkatapos ikakantol, then out, imagine. Yun ang formula. Kaya nga, mga kapatid, ito yung plano ng Diyos sa atin. Na tayo ay hindi lamang dekorasyon ng Panginoon, hindi lamang iniligtas ng Panginoon, but ang Diyos meron pang napakagandang plano sa atin. Into perfection. Number 3, to advance God kingdom. In Luke chapter 4, verse 43, but he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Ito yung panahon na sila ay bumabasa sa puno. Sabi ng Panginoon, hindi kailangan kong pumunta doon sa kabilang city. Sabi ng gano'n, sapagkat sabi ng gano'n, ito yung purpose ko, kaya ako pinadala. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, ito po yung purpose natin. Kaya po tayo, yung ating leader, gusto na dumaan tayo sa proseso. For this purpose, na kung saan, i-preach natin ang salita ng Panginoon. Ang panahon, nagbabago. Ang tao, di ba? Kapag ang nag-usap ay yung mga kasigurado, ibang topic yan, yung generation na yun. Di ba? Anong ibig kong sabihin? In every generation, meron po silang tinatawag na puso-puso. O kaya naman, paano yung approach mo sa ganitong generation? Paano yung approach mo sa ganitong generation? Kaya nga, may isang simbahan, 3 beses sila nagsiservice. Yung unang service, mga matatanda. Yung pangalawang service, yung mga nasa mid-40s. At yung pangatlong service ay nasa mga teenager. Bakit? Kasi daw, hindi daw yung kanta ng mga matatanda, hindi may ano ng mga bata. Yung mga kanta ng mga modernong kabataan, hindi rin siya maano ng mga matatanda. Kasi, ano ba yan? Bakit ang ingay? Bakit ganito? Yun namang yun namang kanta ng mga matatanda, sasabihin ng mga bata, ako nakakaandok naman yung kanta na yan. Di ba? So, ibig sabihin, ano yung approach na gagawin mo? Ibig sabihin, paano kung merong tinatawag na General Assembly? Sabihin, ano yung approach? Kaya nga tayo ay dumadaan sa proseso para malaman natin kung unumahin natin kung
upang sa ganon, malaman din nila na ang purpose nila ay isang lahat po tayo na narito ay dumadaan sa proseso upang later on, tayo po ay isisip. Sabi ng Panginoon, no, yung estudyante ay hindi iibig sa kanyang teacher. Ibig sabihin, kung ang ating Panginoon, yung purpose niya ay isang tayo din ba? Ay isisip. Sapagkat nais ng Panginoon na maging ibig sabihin, alam mo ba, dito po sa hinahanap natin ng mga training, dito po nabubuksan yung ating kaisipan. Dito po, sige, sabihin na natin na, maaari dito. Pero pag dumaan ka sa proseso, mas deeper lang ang may experience mo. Hindi lamang ito ginagawa mo kasi mahal ko sila eh. But, to sacrifice for the life of other, kailangan mo mas deeper lang para mo magawa. At ito ay makukuha lamang natin at makukunamaan sa proseso. Di ba, no, tayo ay nag-BGR? Di ba, noon lang natin ako, isip-isip eh. Ito pala yung nangyari sa Panginoon. Jesus, halos magkakatay-tay pala yung katawan mo para sa atin. Pero noon natin, hindi natin alam. Di ba, hindi natin alam yun. Pero nung nalaman natin, nabago yung pananaw natin. Nabago yung ating level of love. Nabago yung ating level of attitude. Dati, ang sabi ko noon, bahala sila dyan, basta ako ligtas. Nung nalaman ko, ugali pa na ng makasarili. Kasi bakit? Kasi po, ang Panginoon, napakaganda na ng buhay niya nasa langit siya. Pero hindi mo, pinili ng bumaba rito para lamang sa iyo magdusa. Para sa iyo at sa akin. Hindi niya sinarili yung buhay sa akin. Instead, sinarili para maraming maka-experience yung mga bagay na ito. Dati, sabi ko noon, ang hirap mo na ng ganitong buhay para umuwi ako. Pero kahit pala dito ka sa lupa, pwede mong maranasan yung buhay sa langit. Hindi ko sinasabi na kailangan mo magmayaman. Hindi ko sinasabi na kailangan mo mapaligiran ng napakababay ng mga kapatid. Hindi ko. Yung maunawaan mo yung purpose ng Diyos para sa iyo. At mabuksan yung kaisipan mo para mabigay mo po yung hinahanap sa iyo ng Diyos. Magagawa. Ang pag-aaral, hindi siya nakakapos. Nagagaling ko ba lang sa kanila, the other day, sinisend na lang ako. Ibig sabihin, para ikaw ay mapalabas ng Diyos yung tunay na ikaw, ilagay mo yung
wala siyang magagawa. Pero, para pupugin natin itong OC ko, para ipagalanan natin sa dapat Panginoon, kailangan natin tumaan sa proseso para magawa natin ito. Kasi, madali na naman kung siya ng salita eh. Di ba? Madali na. Pumunta ka sa kanila, isiran mo, pag tumanggap, yun ngayon ang kailangan mo. To extend your patience, your to develop, your love, yun. Alam natin, ang pagsishare na salita ng Panginoon ay hindi natatapos pag sinare mo ng salita. Hindi yun. Yan ay dire-diretso. Aalagaan mo yan. Katulad ng ikaw ay may bagong panganak. Aalagaan mo yan hanggang sa kaya na yan mamuhay mag-isa. Imagine, it's a long process. Ngayon, buti kong anak ko yan. Diba? Kasi kahit anong tigas ng ulo yan, kahit anong kulit yan, anak ko yan eh. Hindi mo pwedeng alisin, sana sabat ako sa'yo. Hindi, anak ko yan. Di ba paano yung sinera mo na salita? Hindi mo paano yun. Diba? Hindi mo siya kaano-ano. Pero may pagkakatiwala sa salita ng Diyos. Gaano kahaba yung pasensya na kailangan mo gawin? Gaano ka haba yung pag-ibig na kaya mo gawin? Para i-sustain mo siya. Dalahin mo sa Panginoon. Turuan mo siya. Alagaan mo siya. Kasama ang pinipulsa. Yun ang mahirap. Pero, kapag tayo ay dumaan sa proseso, mabubuksan yung ating kaisipan. Mabubuksan yung ating tamang motibo. Mabubuksan yung mga bagay na nakasarado. Tama ba? Kasi sa atin, unang-una, nung ako tumanggap sa Panginoon, yung wallet ko sarado. Totoo yun. Kasi ang sabi ko, yun lang naman ang purpose ng Diyos, maligtas sa akin. Hindi naman kasama yung wallet ko. Pero, dumal ko sa patuloy na pagbabasa, pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, I offer my wallet. At alam naman natin na tayo ay nananalangin sa Diyos. Lord, sana mag-promote ako para magkaroon ako ng increase. In every promotion, may increase. At sa bawat increase, nag-i-increase din yung ibibigay natin sa Diyos. Kaya nga, kung hindi tayo makikinig at hindi magpapasa ng salita ng Panginoon, surely, you will keep your wallet secret sa Diyos. Pero, kapag tayo ay nakikinig, nagbabasa ng salita ng Panginoon, at nakikibanding doon sa ating mga kapatid, natututo tayo. Lumalawak yung ating kaalaman. At nabubuksan yung lahat ng bagay ng sapatos sa ating buhay. Next is to lead people, be in charge or command of order in the church. In Luke chapter 9, verses 10 to 16. Therefore, basahin ko na mababasahin ko dito. Number 10.
need of healing. Well, when the day began to wear away, the 12 came and said to him, send the multitude away, that they may go into the surrounding towns and country and lands and get provision, for we are in a deserted place. Sabi ko mga disciple, Panginoon, paubuhin mo sila. Sabi gano'n. Kasi tayo ay nasa isang remote na lugar. Paano sila nakakain? Hindi gutom sila. Kasama na natin sila mula ng mga ilang araw. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, kayo ang mapapatay sa kanya. Kaya natin. But he said to them, you give them something to eat. And they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we go and buy oats for all these people. Sabi niya gano'n, meron na lang tayo tinapit at saka isda. Maliban na lang, makakapili tayo niya. Sabi ng Panginoon, kayo ang magpapakain. Imagine, kung hindi mo alam yung pag-ibig ng Diyos. O ibig sabihin, ang sinasabi ko po rito ay ganito. Madali lang sabihin yung pag-ibig. Madali lang sabihin, mahal kita. Ano ba? Sa isang magkasintahan. Diba? Sasabihin mo, mahal kita. Ano po ba yung sinasabi mo? Hindi mo ba alam na yung sinasabi mo, mahal kita, na magsasama tayo ng mahabang panahon? Ibig sabihin, magtsatsaga ka, magsisilbi ka, di ba? Ang alam ko lang mahal eh. Pero hindi mo alam hanggang sa kanya yung kaya nga di ba may naghihiwalay? Di ba? Kasi napagod kang magmahal, napagod kang magpatawad, sumuko na. Di ba? Kasi alam mo ba yung mahal na sinasabi ko? Kaya nga, kapag tayo ay kasama ng Panginoon, nag-under ng proseso sa Kanya, alam mo yung mahal. Alam mo na kapag ikaw ay nagtalaga, kasama yung pagbibilis, kasama yung pagtatsaga, kasama yung pera. Kaya nga dito, kayo mo ipapakain sa Kanya. Diba? Hindi na pinaalis. Yung mga disciples, ang Panginoon, hindi sa nakinig sa disciples, Lord, paalisin na natin sila. Sabi na Lord, ang Diyos, ayaw niya ang tao ay aalis. Bakit? Kasi He Himself is the provider. Para malaman ng tao na ang Diyos ay nag-provide. Para malaman ng kanyang mga disciples na ang Diyos o ang Panginoong Jesus is a God of provider. Kasi hindi siya kilala eh. Diba? Kaya nga dito sa senaryo, malalaman ang pangingilala nila na ang Diyos pala is a God of multiplication, is a God who provides. In 14, for there were about 5,000 men. Then he said to his disciples, make them sit down in groups of 50. Sabi ng Panginoon, i-group mo sila. Ayusin mo sila, i-grupo mo sila. Ibig sabihin, mga kapatid, sa prosesong ito, tayo, yung church, ang magbibigay ng order sa iglesia o order para maisa-ayos. Diba? Ibig sabihin, sila din ng Panginoon sa kanila, o i-grupo mo sila ng 50. I-grupo mo sila para maging maayos. Yung mga bagay na kaya natin gagawin natin. Para maging order o maging maayos yung church. At yung mga bagay na hindi kaya natin gawin, ang Diyos ang gagawa. Ang sabi po sa 15, and they did so, and made them all sit down. Then he took the 5 loaves and the 2 fish,
So, ibig sabihin, napakain nila yung 5,000, may natira pa. Kaya nga, inaayos ng Panginoon yung ating kaisipan. Inaayos ng ating Panginoon yung ating puso. Kasi nga, usually, kapag tayo napagod, aayaw na. Pag tayo nahirapan, aayaw na. Kaya, ang Diyos, gusto niya na makita natin yung mga bagay na ganito upang sa ganon, alam natin, kahit wala o hindi natin nakikita ang Panginoon Jesus, kasama natin siya. At pag kasama natin siya, everything, miracles will take place. Amen po ba? Kaya nga, tinuturuan na witness ng mga disciple kung paano nakakain ng 5,000 out of ilang pirasong lobos ng tinapay at ilang pirasong isda. Kaya nga, mga kapatid, sa ganitong pamamaraan na inaayos, na ilalagay sa order, na o-organize. Bakit? Mahirap po kasi pag-organize kapag hindi isa yung ating tinitingnan. Sabi po sa Amos 3:3, do the two work together unless they agree. Mahirap na gawin yung isang bagay na meron tayong mga pananaw na against po. Hindi natin magagawa o hindi tayo makakapunta doon sa goal natin hanggat ibig sabihin, we're divided. Kaya tingnan ninyo yung mga bansa o yung mga organization na nagkakaisa sila. Madali nilang na-achieve yung kanilang goal. Diba? So yun po yun. Bilang pagwakas, conclusion po, tayo po ay kaibigan ng Diyos. Ang Panginoong Jesus na mismo ang nagtitignan nito. Pero, kailangan po natin sumunod sa mga bagay na pinagagawa niya. Upang, number 1, perfectly trained. Number 2, as a silent train. Number 3, to advance God's kingdom. And number 4, to lead people in order. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa biyaya mo. Panginoon, sa mga bagay na aming po magkaranan, dalangin po, O Diyos, na ito po mga bagay na ito bilang identify na kami ay iyong kaibigan. Mas lalo po, O Diyos, na ma-identify kami sa pamamagitan ng aming mga gawa, sa pamamagitan ng binalaman ng aming mga puso. At hindi sa lahat, Panginoon, kami po, O Diyos, ay sumasayan sa mga nais mo ay magawa sa amin. Salamat po, Panginoon, purihin ka. Jesus' name. Amen.
mula sa ating Panginoon. Kayo po ba ay napagpala ng mga salita ng Diyos na nahayag sa umagang ito? Tunay nga po, Panginoon, na sa oras na ito, yung mga anak na nakarinig ng iyong buhay at mga salita nahayag sa umagang ito. Muli na naman pinagtas mo ang antas ng aming pananampalataya. Upang ikaw ay lagi namin pagpinturan, ibigin at mahalin sa lahat ng iyong pinagagawa sa bawat isa, iyong mga anak. Salamat po sa iyong anak na nagbahagi ng salita. Tayo po ngayon ay darako sa isang napakahalagang gawain na pinag-utos sa atin ng ating Panginoon sa mga bagay na pinagagawa sa atin. At ito po ay ang gawain ng pagbibigay. Samahan po ninyo ako sa pagbasa dito sa Awit 37:4. Sinasabi po dito, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilakap pag nagtiwala kay tutulungan ka na. Sa Diyos ko ang papuri sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal ng mga salita. Dito po sa unang talata, sa Diyos manapin ang kaligayahan. Tunay nga po na tutuhanan po ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. Tunay nga tayo banal na lumalapit sa Kanya upang makamta natin ang lahat ng ninanais natin sa araw-araw. Dahil nga po sa Kanyang mga salita, alam natin na sa Kanya lahat nagbubuhat ang lahat ng bagay. Lahat ng naranasan natin sa mundo ito, sa ating pakikisalamuha, sa nangyayari sa mundo ito. Kung tapat po ang ating pagtitiwala sa Diyos, doon po natin makakamtan ang ating ninanais. Unang-una ay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang kaligayahan na hinahanap natin upang sa araw-araw ay tayo maging maligaya. Bakit po ninanais natin na tayo maging maligaya? Sapagkat lalo na po kung tayo po ay sama-samang sa ating buong pamilya, ay sama-sama tulad dito sa ating kongregasyon, sabi nga po doon sa isang awitin, napakaligaya kung sama-sama tayong nagsasaya at lumalapit sa ating Panginoon. Kalawa po, at ang pangarap mo'y inumakamtan. Sabi po dito sa talatang ito, kapag nga po tulad ang ating paglapit sa Panginoon, anumang ating hinihiling, anumang ating gustong magawa, malaman, makamit natin sa ating buhay, sa pang-araw-araw, ito po'y ating makakamtan. Kung tayo po ay tulad ng malapit, may pagtitiwala, wala pong pag-alinlangan. Sapagkat ang pag-alinlangan nga po ay isang way kasalanan. Kaya kung tayo po lalapit sa ating Panginoon, dapat po ay ang unang-una natin isipin ay ang pagtitiwala. Sapagkat yun po ang unang-unang hinihiling ng Diyos na ito pinagbubuhat sa ating
puso. Uli pong talata, ang iyong sarili sa Diyos mo, ilaga at nagtiwala ay tutulungan ka na. Tulad po ng nabanggit ko na, taimtim po natin ilaga ang ating tunay na nilalaman ng ating mga puso at isipan upang sa gayon ang gagawin ng ating Panginoon walang magagawa ang ating Diyos kundi ibigay sa atin ang ating mga hinihiling. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth, maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang ito ay binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon. Isang gawain, Panginoon, na napakahalaga sa iyong harapan. Lord, maraming salamat po sa iyong anak na ginako mo sa lugar nito upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay sama-sama mag-aral, makigalak sa iyong gawain. Lord, maraming salamat po at sa amin pong gagawin ang pagbibigay sa umaga ito. Alam namin, Panginoon, na aming mga puso sa oras na ito ay handang magbigay sa iyong gawain sa ikalalago ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito. Alam namin, Panginoon, pagpalaan mo lubos ang iyong mga anak upang sa gawain ito ang bawat isa sa amin ay makasama namin sa pagbibigay upang lalo tigit ay magamit ng iyong mga anak sa pagkayo sa pagpapalago ng iyong banal na ministeryo. Lord, maraming salamat po at sa mga pirang malilikom sa umagang ito. Lord, patuloy mo ang puso ng mag-iingat ito at ito, Panginoon, ay magamit lamang sa iyong banal na gawain. Lord, maraming salamat po. Tuloy nga po, Panginoon, napakasalat mo ng puri sa iyo, nakilala ka sa araw-araw ng mga buhay upang ang Panginoon ay lalo higit makapaglingkod sa iyo. Ito po ang aming sinasabot, dinadalamin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ay pagsabi ng Amen. Sige po, dahil natin maganda tumayo para sa ating victory proclamation. Tuloy po na natin sa oras. Nandito na kayo sa patapos na yung ating service. Para kanina lang tayo lahat. Ngayon, patapos na. Pero naniniwala ako na ang Diyos hindi patapos sa buhay ko. Amen? Amen po ba? Wala po kayo ng word. Kasi marami pa siyang ipayan lalo. Kaya ngayon, sa ito, ating pagtuloy. Lahat tayo sa kanya. Minsan pa ang pagkakataon. The best of pagtawag sa ating mga. Kayo po ba yung church?
You are here. That's the lift you up. You are rallying on our way. Control over everything. You are singing our this is the way that's singing. You are breathing, singing of the same. Hearts on the very singing of the turning up this kind of way. Making louder, making louder, lifting up and rising. As we praise, we're into the tree, as we praise, as we sing. We stand on the closing, His burning in this is the way that we live our praise and sing and praise. Arms open now, everybody singing out hallelujah. Turning up, make that rain, make it louder, make it louder, lifting up and shining. Oh, turning up this kind of way, make it louder, make it louder, lifting up and shining.
extension of your hands, as an extension of your faith, O God, as an extension of your mouth, O Lord, to preach the gospel to those who are not yet believers in Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat mga anak mo na naglaan ng panahon upang minsan pa ay makasama namin sa pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa kalayaan, Panginoon, na kami, O Diyos, ay napag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita. Dalangin namin, O God, na walang lalabas sa lugar na ito, na hindi na nadala, O Diyos, ang mensahe at ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat. At dalangin din po namin, O Diyos, ano man, O God, ang mga kahilingan ng iyong mga anak, ano man ang kanilang mga kabigatan, ano man ang mga suliranin na kanilang hinaharap sa kasalukuyan. We do pray, Lord God, let your power manifest in their lives, O God. Let there be complete healing, O Lord God, from the top of their heads to the sole of their feet, O God. For those who need finances, O God, we do pray, Lord God, as you have promised that you are our great sustainer, our great provider, and you are our great healer. Thank you so much, O God. Patuloy mo po kaming samahan, O Diyos, sa aming pagsalantalang pagisan sa lugar na ito. Hayaan mo po, O Diyos, na patuloy namin karanasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong pagkikipitan sa amin sa bawat araw, na may katungkulan, na may pagpapala, na daong kapayapaan, O Diyos, na nagmumula lamang sa iyo. Maraming pong salamat, O God, and we also pray, patuloy mo pong samahan ang iyong mga anak, those who are undergoing SOL1 and SOL2 and 3, Lord God. Dalangin mo po, Panginoon, at patuloy mo pong bigyan at karunungan ang iyong mga lingkod, Panginoon, sa pagtuturo. At patuloy na commitment mo, Lord, ng iyong mga anak sa pagpapatuloy sa pag-aaral, O Diyos, sa School of Leaders, O Father. And Lord, na hindi lamang na ito sa pagkakataon ito, Panginoon, kundi, O Diyos, ay maging mapagpatuloy po sila hanggang sa maraming nila ang tagumpay at patuloy na magamit sa iyong kumasan effectively, O Lord God. Sa ngayon, you will use us, O Father. We will use the privilege, O God, to advance the kingdom of heaven here on earth, O God, and to preach the gospel of salvation to many people in Jesus' mighty and conquering name. Maraming pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang lingkod na yung ginamit upang magdala ng iyong mensahe ngayong araw. Ano man po ang kanyang